Paano nga naman natin i-wire yung ating DC? Yung nung nakaraan, ang winire natin ay yung AC side ng ating inverter, kung saan ito yon grid at saka yung load side. Ito na ngayon yung ating AC side. Yan, ito yung ating galing sa grid. Ito naman yung ating jumper papunta sa SPD ground. Connected yan dito sa isang DC SPD. So yung mga yan naka-jumper lahat yan. Yung lahat ng butas na konektado yan, may mga jumper sa ilalim. Yan naman yan yung i-ground natin dito sa body ng battery, body ng inverter. Tapos ngayon yung ating DC side nanggagaling sa solar panel. Ito yon, yung galing sa taas, yung unang 8 panel papasok dito sa DC isolator. Itong DC isolator na ito ay pwede ito pang 2 panel. Ito 2 panel, ito 2 panel. Pero ginawa ko lang ay single lang para bawat isa mahiwalay ko. Pwede ko i-off yung bawat string ng ating PV panel. So dinisign ko yan na isa lang ang bawat isang DC isolator. Ang takbo nitong ating solar panel, kung ito yung positive number 1, positive number 1, lalabas yan dito sa number 2. Tapos yung number 2 may jumper yan sa ilalim, lalabas yan sa number 4. Paglabas sa number 4, konektado yan sa number 3, may jumper ulit sa number 3 papunta sa number 5. Pagdating sa number 5, lalabas yan sa number 6. So ito na ngayon yung final na nilabasan ng positive galing sa taas. So ngayon yung atin namang negative ay nasa 7, lalabas yan sa dito sa 8. Ito. So yan yung sa DC side na galing sa solar panel. So 3 string yan, isang 8 panel dito, ito 8 panel din na naka-series, ito 8 din yan. Yan. Tapos ngayon pumasok na ito sa paglabas na sa DC isolator, papasok naman sa DC breaker. Ito. So ito naman yung ating PB1 string number 1 na 8 panel. Ito naman 8 panel ulit. Ito 8. Tapos naka-jumper naman tong ating positive dito sa DC SPD, plus sa plus lang. Yan. Ganito plus yan. Nakalagay dyan positive, DC plus, so yun yung plus, DC minus. String number 2 plus minus, plus minus, 3 string yan, 24 panel ang dala nyan. So naka-ground yan dyan. Yan yung ating DC side. Tapos yung ating namang paglabas sa DC breaker, yung PB number 1, tatakbo yan sa doon sa inverter. Ito sa ilalim. Ito yung ating PB number 1. Ito. So PB number 1, PB number 2, PB number 3. Galing lahat yan dito sa DC breaker na ito. So ganyan lang din i-wire yung DC side nya. Kung nung nakaraan ang winire natin ay AC side, ngayon naman DC side. So sa DC side yan lang, at saka itong ating battery. Yung battery naman natin nagaling sa inverter, ito yung plus, ito yung minus, dumaan sa isang magnetic ring. Yan, nakapulupot na sa magnetic ring, tapos negative ng battery, saka dito yung positive. So ganyan lang sa DC side. Tapos mayroon tayong wifi dangler, data logger na wifi dangle. So sa AC side naman, ito na yung ating ATS. Ito yung galing sa load side ng inverter, ito yung sa grid side. So lalabas niya sa dito, isa lang, naka-jumper na ngayon yung ilalim niya. Ito na ngayon yung papunta doon sa loob sa backup load. Kung sakali mag brown out, dito lalabas yung kurente sa reserve power. Reserve power galing sa inverter yan. Pag nag brown out, pipihit yan sa reserve, manggagaling sa inverter na ngayon supply doon sa backup sa loob, kung saan yung mga load na ginagamit dito ay yung essential load lang, kumbaga yung pinakakailangan lang, kasi hindi pwedeng i-load lahat dyan yung buong bahay, kasi ma-overload yung ating inverter.
So ang pwede lang i-load dyan yung kayang-kaya lang ng capacity ng inverter na 12 kilowatts. So pwede ka magpili dito ng mga isang aircon, outlet at saka ilaw. So during burnout, yun lang yung gumagana, yung iba hindi na kasali, kaya meron tayong external ATS para pipiliin nilang yung mga load na pinaka-importante during burnout. Ibig sabihin, pag nag-burnout, hindi lahat ng bahay ay bibigyan mo ng kuryente. Pipili ka lang ng ilan, outlet, ilaw at saka kahit isang aircon. Yun lang yung pagaganahin ng ating battery during burnout. Pero pag walang burnout, walang problema. Pag bumalik naman yung kuryente, itong selector switch niya lilipat sa normal, gaganyan yan siya. So ibig sabihin, pag nag-normal naman yan, yung galing sa grid, siya naman uli ang magsusupply doon sa loob ng bahay. So galing Meralco uli yan. So ganyan na ito pagka normal na may kuryente yung ating grid. Pag nawalan ng power yung normal, automatic, pag naka-auto ka dito, may setting na auto. Pag naka-auto yan, pag nawala ng power to, kusang iikot ito, pupunta doon sa reserve power. Yan. Pag umikot sa reserve power, so galing na lang yung inverter yan, galing dito sa load side yan, kuryente kapag ka nag-burn out. So ganyan lang kadali ang pag-wiring sa ating inverter. So ito ready to start up na ito. Pwede na i-commission ito. Kailan medyo may kulang pa kami ng mga grounding. Wala pa kaming ground wire dito konektado sa battery at saka sa katawan nito. Ngayon yung grounding system naman ito dalawang klase. Yung ground na galing sa mga frame ng panel, yung mga railings, hiwalay ang ground doon sa ground dito. Kumbaga dalawang grounding rod ang gagamitin natin. Ang grounding rod ng panel hiwalay para kung sakaling tamaan ng kidlat yung ating mga railings, diretso sa ground, hindi nadadaan sa ground nitong inverter at saka yung battery. Yun ang purpose nung kaya dalawang grounding ang ating gagamitin. Pag mayroong kidlat na tumama doon sa taas at nag-surge ng malakas na kuryente, hiwalay siya. Kumbaga hindi nagagapangan ng ground ng malakas na kuryente itong ground ng ating inverter. Kumbaga pag tumama yun doon sa release ng ating solar panel, diretso sa ground na. So hindi gaano maapektuhan yung ating inverter system. Okay, ganyan lang guys ang pag-wiring ng ating DC side. Ulitin ko, DC isolator, pasok sa breaker, pasok dun sa inverter. So ganun lang.